Magandang araw, bayan. Ako po si Franklin May Bacco. At ako naman, si Calvin Luma. Ito ang iyong Balitang Bayan. Hatid sa iyo ng DZRH News Update. Sa iba pang balita, yaning ng 6.9 magnitude na lindol ang Cebu nitong umaga ng Lunes. Ayon sa PHIVOLCS, ang sentro ng lindol ay natukoy sa 10 km timog ng Quezon City, Cebu at may layo na 25 km. Ramdam ang payanig sa Makarating Probinsya tulad ng Bohol, Negros Oriental at Leyte. Maraming bahay ang gumuho, kabilang ilang simbahan, paralan at lumang gusali. Ayon sa mga otoridad, umabot sa sukil 45 katao ang konfirmadong nasawi. Mahigit 100 residente ang sugatan. Marami pa rin nawawala at pagbuloy ang search and rescue operation sa mga bayan ng Talca, Talaguete at Talisay City. Sa mga tauhan ng Cebu Disaster Risk Production Office, katuwa ang BFP, PNP at mga lokal na voluntaryo ay walang tigil sa pagsagip sa mga apektadong lugar. Ilang paaralan at covered court naman ang ginagawang evacuation centers para sa mga wala na tahanan. Paabot din ng tulong ang pambansang pamalaan. Ayon sa DSWD, mahigit 5,000 food pack at iba pang relief goods ang naipamahagi na. Samantala, nagpatuloy pa rin kaya pinapayuan ang publiko na manatiling alerto at wasan ang mga gusaling bisita ay delikado. Isang paalala po sa lahat, manatiling kalmado, maging alerto at laging handa sa inyong mga Bilang panimula, magandang balita muna tayo. Sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap ng ating mga kababayan, patuloy pa rin ang pag-asa at kabayanihang loob ng bawat Pilipino. Sa Cebu, kapansin-pansin ang diwa ng bayanihan matapos ang naganap na lindol. Maraming kabataan at volunteer groups ang nagtutulungan upang magbigay ng relief goods, tubig at tulong medikal sa mga nasalanta. Marami ring simbahan at paaralan mula sa kalapit probinsya ang nagsilbing evacuation center para sa mga pamilyang nawala ng tirahan. Ilang negosyo naman ang nagbukas ng libreng charging stations, pagkain at tulong pinansyal para sa mga evacuees. Ayon sa bilang ang South Road Properties at Natalio Bacalo Avenue matapos ang mabilis na clearing operations. Isang patunay na kahit gaano kalakas ang lindol, mas matatag pa rin ang puso ng mga Cebuano at ng sambayanang Pilipinas. Bago tayo magtapos, alamin natin ang lagay ng panahon. Ayon sa Pag-asa, patuloy pa rin ang maulap na kalangitan sa bahagi ng Visayas at Mindanao. Dulot ng localized thunderstorm. Dito naman sa Central Visayas, kabilang ang Cebu, Bohol at Negros Oriental. Inaasahan ang pagulan sa hapon hanggang gabi. Kaya sa ating mga kababayan, pagdala po ng payong at mag-ingat sa posibleng pagbaha sa mababang lugar. Samantala, nanatiling mainit at malinsangan ang panahon sa Luzon, lalo na sa Metro Manila, na may temperatura mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Magandang balita dahil bukas ay inasahang magiging bagyang maliswala ang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Yan ang mga balitang dapat nyo malaman ngayong araw. Para sa Balitang Bayan, ako po si Franklin May Bacco. At ako naman si Calvin Luma. Magkita-kita tayo muli bukas para sa Sa isa naming araw ng balita sa Pag-asa.